Glory to God. Dalaygon ang Dios. Pag-usab maayong gabi kaninyong tanan among mga suking tigpaminaw kini sa oras ng katotohanan. Kaya welcome kamo ini nga atong programa. Lamin sa among mga kahigalaan ug mga kaigsuonan nga nasa inyong mga panimalay nga padayon nga nagasubaybay sa kini nga programa. Maayong gabi ang atong mga paabot sa matag usa kaninyo. Ug manginaot ako mga kahigalaan nga padayon ninyong ianda mga inyong kasing-kasing inyong nahuna aron nga patalhugan ang pulong sa Dios kayon gani sa balaan ng kasulatan sa Juan 8 ang bersikulo ay 47. Ang iya sa Dios ay magapatalinghog sa mga pulong sa Dios. Kaya imaingan lamang nga kita ay mga taong Dios nun ginahatagan natong bili ang pulong sa Ginoo. Kaya mga karnero sa Dios ginadungog niya ang pulong sa Ginoo. Og ingon gani sa pinadayag 1 ang bersikulo ay 3 nabulangan ang mga nagapaminaw ug nagabasa nagatuman sa mga pulong nga nasulat dinhi sa balaan nga kasulatan mga kahigalaan. Kaya pag kita ay nagapaminaw sa pulong sa Dios bigong kamo andunay mga Bible diha sa inyong mga panimalay ug inyong ginasundan kini nga atong mga ginatun-an dinhi bulahan kita sa atubangan sa atong Ginoo. Glory to God. Dalaygon ang Dios. Kaya sa kini nga kagabihon mga kahigalaan bago kita tuon sa pulong sa Ginoo padayon kita nga ampo sa Dios atong itugyan sa Ginoo ang atong mga pagtuon ug sa tanan nga mga naabot niining atong programa maging sa mga internet kung kamo ay nagapanood sa aming mga kapatid sa Manila. Magandang gabi sa inyong lahat at sa dinhi sa tibuok ng Mindanao mayong gabi kaninyong tanan nga among ginapaabot. Dalaygon ang atong Ginoo. Kaya mag-aampo sa kita kung na kami mga suliran, problema, mga kalisdanan kana itugyan nato sa Dios kana hibalo kita nga ang Ginoo gamhanan nga mao ang magatabang sa matag usa kanato. Glory to God. Langit nun nga among Dios balaan ug makagagahom sa tanan. Sa kini nga kagabi nania kami nagaduol kanimo. Nahibalo kami nga ikaw lamang ang Dios namo nga ginaalagaran nga gamhanan sa tanan nga mao makatabang sa tanan namong mga gikinahanglan. Ikaw ang nag-ingon nga kami moduol diha kanimo ug ikaw usab magaduol kanamo. Kaya ang among mga pag-ampo nga karon nga gabi padayon nimong panalanginan ang among mga suking tigpaminaw dinhi sa oras ng katotohanan. Kung naa sila'y mga suliran, mga problema, naa sila'y mga kalisdanan, naa sila'y mga balatian, ikaw Ginoo magatagbo sa ilang mga pangkinahanglan. Nagatuo kami nga karon nga gabi padayon nimong ubanan ang matag usa kanamo. Labigid sa among pagpamalandong sa imong balaan nga mga pulong ang imong espiritu mao ang hatag kanamog kaalam aron nga mga pulong nimong madayag. O Dios padayon kini nga magapalig-on sa among pagtuo magadasig sa among mga pag-alagad aron nga kami maging andam sa imong pagbalik. Ibalo kami nga sa dili magdugay ikaw magabalik Ginoo. Kaya tabangi kami nga bago ka magabalik o Dios mahikaplagan nimo kaming angayan ug takos diha sa imong tubangan. Dios panalangini ang kining estasyonan sa News Radio nga among igsoon nga Bong Martinez sa iyang pagdumala bilang station manager ug ang iyang mga staff ang among igsoon nga Villamor bilang technician ng radio. Ikaw padayon mo panalangin kaniya maghatag og kanila og dugang nga kaalam mayong lawas kusog kabaskog sa adlaw-adlaw nga ilang mga pagtrabaho ug ang among mga pag-ampo nga ikaw magapuno sa mga pinansyal nga mga kinahanglanon dinhi sa News Radio aron nga padayon nga mapalambo di lamang dinhi sa dakbayan sa Mati kundi Ginoo sa sakop dinhi nga Mindanao nga among mga pag-ampo nga maabot o Dios sa imong mga pulong. O Dios kanimo namo ginatugyan kining among tuon sa imong pulong karon nga gabi. Mao kining among pag-ampo ginatugyan namo kanimo ang tanan pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Kristo Jesus. Amen and amen. Glory to God. Dalaygon ang Dios. Kaya
Kung naa kamoy mga pangutana, naa kamoy mga prayer request, mga kahigalaan, pwede kamong mag-text o tumawag sa atong numero 0946-8930-401. Usbunako kung na kami mga pangutana, na kami mga prayer request, pwede kamong magtawag sa numerong 0946-8930-401. Dalaygon ang atong Ginoo hatagan natong higayon ang inyong mga prayer request ug ang inyong mga pangutana kung kana ay bahin sa mga pulong sa Dios nga atong ginatun-an. Glory to God. Dalaygon ang atong Ginoo. Kaya karon nga gabi padayon kita nga at magatuon sa pulong sa Dios mahitungod sa second coming o sign of second coming. Kaya sa mga milabay nga gabi giisa-isa nato ang mga sign, mga kahigalaan nga napamatud-an nato sumala sa Biblia nga kining mga panghitabo, kining mga sign sa pagbalik sa atong Ginoo ay nahitabo na busa ang ato na lang nga ginapaabot karon ang pagbalik sa atong Ginoo. Mugani ngon sa Bible, mag-andam kamo, magbantay kamo. O unsa nga atong bantayan ang pagbalik sa atong Ginoo kay ang mga sign sa iyang pagbalik ay nahitabo na. Busa ang sunod ni ana mao ang pagbalik sa atong Ginoo. Dalaygon ang Dios. Og kagabi atong gitun-an mga kahigalaan kung unsa ka bilis ang pagbalik o ang pag-anhi sa atong Ginoo. Yang yun ko gani kagabi na ay duha ka part ang second coming, yang tinatawag na first advent at saka second advent. Ang first advent mga kahigalaan ay ang pagbalik ni Kristo para sa mga balaan. Christ coming for His saints, para lang sa mga balaan. O ang second part or second advent sa second coming ay ang Christ coming with His saint. Si Kristo magabalik nga kauban ang iyang mga balaan. Yan, dalaygon ang atong Ginoo mga kahigalaan. Karon nga gabi ang atong pagatun-an kinsa man ang pagakuhao ni Kristo sa iyang second coming o sa iyang pagbalik. Kinsa man ang marapture, dahil ang pulong rapture ay pagsakmit. Yan, sakmiton paibabaw mga kahigalaan o to caught up. Yan ay tinatawag na vertical travel. Yan, dalaygon ang atong Ginoo. Kinsa man ang kuhaon ni Kristo sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Una, mga kahigalaan, ang kuhaon ni Kristo sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan ay ang mga balaan. Kaya nga't ingon ako nga ang pagbalik ni Kristo, ang unang part sa iyang second coming, ang first advent ay Christ coming for His saint, para sa iyang mga balaan. Yan, dalaygon ang atong Ginoo. Iyon dinhi sa Efeso, kung atong pagabasahon sa 5, ang bersikulo ay 27. Ani ang pahayag dinhi mga kahigalaan, nagaingon ang pulong sa Dios sa Efeso 5, ang bersikulo ay 27. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili, na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y narapat maging banal. Yan, at walang kapintasan. Kaya ang church, mga kahigalaan, nga mag-aatubang kang Kristo o pagakuhao ni Kristo sa iyang pagbalik ay ang church o iglesia nga ingon dinhi walay buling, walay mansa, walay kunot. Kini nga iglesia, mga kahigalaan, dili kini tumutukoy sa usa lamang ka grupo. Timan-an ninyo nga basig ma-misinterpret nato nga kumo pangalang iglesia ay mauna kana ang pagakuhaon sa atong Ginoo. Yan, mga kahigalaan,
ang pagakuhaon sa Dios nga iglesia sa iyang pagbalik, o ang pagakuhaon sa Dios nga church o pundok sa iyang pagbalik ay ang church o iglesia, mga kahigalaan sa pulong English ay church, sa Tagalog yan ay iglesia. Nang ibot ingnon sa iglesia ay ang mga grupo sa mga tao nga nag-aalagad sa Dios. Unsa mang grupo, gamay man o dako nga grupo, basta more than one, mga kahigalaan, kana ay nagapundok, nagagrupo sila para mag-alagad sa Dios, yan ay ginatawag nga church o iglesia. Ang iglesia ay nagikan yan sa pulong nga Grego nga eklesia. Mga kahigalaan, naambot ingnon sa eklesia ay natunga sa duha ka pulong nga ek at kaleyo. Mga kahigalaan, yan, natunga sila sa pulong nga ek at kaleyo. Naambot ingnon sa ek ay exit, inilabas o pagawas. Mga kahigalaan, ang bot ingnon sa kaleyo means calling, to call, gitawag, mga kahigalaan. Kaya ang bot ingnon sa iglesia o eklesia sa pulong nga Grego, mga kahigalaan, ay mga tao, grupo sa mga tao nga gipagawas sa Dios gikan sa mga makasasala nga kalibutan, og sila gitawag sa pag-alagad sa Ginoo. Kana ang bot ingnon sa iglesia or eklesia. Usbonako, ang pulong nga iglesia excuse me, mga kahigalaan, ang pulong nga iglesia ay nagikan sa pulong nga sa Gregong pulong nga eklesia, nga ang eklesia natunga sa duha ka pulong nga ek at kaleyo. Ang ek ay means exit, pagawas o inilabas. Ang kaleyo means calling or to call, tinawag, gitawag. Kaya kung idiretso nato ng eklesia, ang bot ingnon sa iglesia or eklesia ay grupo sa mga tao nga gipagawas sa Ginoo gikan sa makasasala nga kalibutan og gitawag sila sa pag-alagad sa Dios. Mga kahigalaan, karon nganong gipagawas sila sa makasasalang kalibutan? Unsa ba kini nga kalibutan? Sumala sa atong gitun-an adtong miaging pagtuon nato nga ang kalibutan naa diha ang kailigbon sa unod. Ingon sa unang Juan 1 ang bersikulo ay 15. Ani ang pahayag sa balaan na kasulatan kung atong pagabasahon nga ang kalibutan naa diha ang kailigbon sa unod. Iyon din ni ay huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umibig sa sanglibutan, wala sa kanila ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan ang masasamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Sa 17, at ang sanglibutan ay lumilipas, at ang mga samang pita niyaon datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Ano daw ang kalibutan? Ang kalibutan na adiha ang kailigbon sa unod, ang kailigbon sa mata, garbo sa kinabuhi. O gingon din ang kalibutan mahanaw. Kinsa man kahigugma sa kalibutan, wala kanila ang paghigugma sa atong Amahan, sa Dios. Mga kahigalaan namo sa Ginoo, kaya para ang tao makaalagad sa Dios, para ang tao, mga kahigalaan, makita niya kung unsa ang kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi, dapat siya ay mahimulag o makagawas gikan sa kalibutan. Mo gani nga advice ni Apostol Pablo, para nga kita ay maging kahamutan sa Dios. Mga kahigalaan, dapat kita ay magpagawas gikan sa mugawas kita gikan sa kalibutan. Ingon din sa Roma chapter 12 verses 1 to 2.
Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan isang haing buhay, banal at kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga kaigalaan, dili day nimo mahikaplagan ang kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi, hangtod nga ikaw nakiuyon nining kalibutana. Kaya ingon ni Apostol Pablo, mga kaigalaan, dili kamo magpahiuyon nining kalibutana, kundi maglahi kamo pinaagi sa pag-usab sa inyong mga una-una, aron may sayra ninyo kung unsa ang maayo og ang hingpit nga kabubuton sa atong Ginoo. Mga kaigalaan, mo gani nga ang church, ang iglesia, mga kaigalaan, mga tao nga gipagawas sa Dios, grupo sa mga tao nga gipagawas sa Dios gikan sa makasasalang kalibutan, gitawag sila sa pag-alagad sa Ginoo. Mao kini ang mga tao nga kuhaon ni Kristo sa iyang pagbalik. Mga tao nga naa sa pundok, pero dili lamang sila sa pundok, kundi mga kahigalaan, sila ay himulag sa kalibutan, sa sistema sa kalibutan. Unsa bang sistema sa kalibutan? Kay ligbon sa unod, kay ligbon sa mata, garbo sa kinabuhi. Mo ganing ingon ni Kristo, kung kinsa nagaunahuna nga naa siya sa pundok. Naa siya sa pundok, pero ang iyang kinabuhi ay dautan. Mga kahigalaan, ingon sa Santiago sa 1 ang bersikulo ay 26 hangtod 27, ano ang pahayag sa bala na kasulatan. Mga kahigalaan namo, ingon dinhi, kung ang sinuman ay nag-iisip na siya reliyoso, samtang hindi niya pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanglibutan. Ibig sabihin, may mga relihiyon na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. May mga pundok, mga kaigalaan, nga ingon ni Kristo, kawang lamang. Dili ko mo church sila, dili ko mo iglesia, mga kaigalaan, ay kuhaon na sila sa Ginoo sa iyang pagbalik. Sa Biblia, may mga pundok nga kawang lamang sa atubangan sa Ginoo. Unsa kining mga pundok nga kawang lamang sa atubangan sa Dios? Yang mga pundok, mga kaigalaan, nga wala pa sila nagkinabuhi sa pagpakabalaan, naa sila sa kahugawan ining kalibutana. Halimbawa, naa kay church, mga kaigalaan, dako kayo ang pangalan sa church nimo, nga ikaw gyud ang nagapamatuod nga ikaw iglesia, mga kaigalaan, ikaw gyud ang pundok sa Ginoo, ang inyo gyud nga pundok mao tinuod, pero naa ka sa bisyo. Mga kaigalaan namo sa Ginoo, na mga ingon ni ana nagapamatuod nga sila tinuod gyud nga sila ang pundok sa Ginoo. Ang problema, naa ang mga bisyo. Mga kaigalaan, na sila sa kaugawan sa kalibutan. Ingon gani nila, ay wala man daw mabasa sa Biblia nga dili manigarilyo. Mao nang ingon sa uban, wala man daw mabasa sa Biblia nga manigarilyo. Kaya mga kahigalaan, walay bawal sa ilang sigarilyo. Mga kahigalaan namo, bawal lang sa sulod sa simbahan, pero sa gawa sa simbahan, mga kahigalaan, dili bawal kay walay mabasa sa Biblia. Mga higala namo, tandiman-an ninyo nga ingon ni Kristo, ang atong lawas templo sa Ginoo, puy-anan sa Espiritu sa Dios. Kay ingon ni Kristo, ayaw ninyo dauta ang inyong lawas kay kana templo sa Dios. Kinsa mang magdaot sa iyang kaugalingon, una siyang dauton sa Ginoo. Ay di ba pagdaot niyang sigarilyo, tiyaw nimo kung magka-cancer ka sa baga dahil sa nicotine?
Gipatay nimo ang imong lawas kay sumala sa mga doktor, mga kaigalaan, bawat take nimo sa usa ka stick nga sigarilyo, mga kaigalaan, segundo ang nawawala sa imong kinabuhi. Oh, mga kaigalaan, kay mo ganing sa mga ospital, makita nato kanang picture na guba na ang ilang mga kinatao, guba na ang ilang mga lalamunan. Oh, mga kaigalaan namo sa Ginoo, epekto ni ana sa kana nga bisyo. Oh, mga kaigalaan, pero ang ingon sa uban walay mabasa sa Biblia. Wala ngay mabasa sa Bibliang litra por litra, pero ang atong kaugalingon templo sa Dios, mga higala, para maging balaan kita di nato hugawan, ampingan nato kay kinipoy anan sa atong Ginoo. Oh, mga kaigalaan, kaya bisan ingnon nimo, kami ang tinuod nga church, kami ang tinuod nga iglesia, kami ang tinuod nga pundok, pero ang imong kinabuhi naa ka sa mga kailayan ingon ni Kristo. Kung kinsa ang nagaunahuna nga siya relihiyoso samtang hindi niya mapugnan ang iyang dila, iyang ginalimbungan ang iyang kasing-kasing, ang relihiyon ni anang tawana kawang lamang. Kay ang putli nga relihiyon walay buling sa atubangan sa Dios nga Amahan mao kini. Ginaduaw ang mga babayeng balos sa ilang kagulanan, o ginaampingan ang ilang mga kaugalingon nga dili mahugawan nining kalibutana. Unsa ba ang hugaw nining kalibutana? Kanang mga vices, kanang mga bisyo sa mga taong ginabuhat. Maunang hugaw, espiritual nga hugaw. Dili kanang abog, dili kanang mga buling nga literal. Ang hugaw, mga kaigalaan nga gingon sa Bible, ay ang mga bisyo. Mao kanang makapahugaw sa tao, mga kaigalaan. Yan, kaya ang iglesia o ang pundok nga pagakuhao ni Kristo sa iyang pagbalik, mga kaigalaan, ingon sa Efeso 5 ang bersikulo ay 27, kanang pundok, mga kaigalaan, nga walay buling, walay mansa, walay kunot, kundi sila mga balaan, walay apan, mga kaigalaan namo sa Ginoo. Oh, dalaygon ang Dios, mga kaigalaan, kaya di lamang day mag-angkon ka nga ikaw sa church, ikaw may pundo ka. Mga kaigalaan, ang importante dining ang atong kinabuhi. Naa ka sa church, mga kaigalaan, gakinabuhi ka sa pagpakabalaan. Ang pagpakabalaan ay himulag sa pagkakasala sa kalibutan, himulag sa mga bisyo. Naa ka sa pundok, anak ka ng Diyos, tapos maninigarilyo ka, mag-inom ka, mga kaigalaan namo sa Ginoo. Di naman nato ginadaot o ginaigo ang atong mga hinigugma nga gabuhat niana, pero mao ka na ang kamatuoran. Kaya ang ato dinhi nga bago mo abot si Kristo, dapat andam kita, nahibalo ako nga kitang tanan naningkamot, naninguha kita nga maging andam sa pagbalik sa atong Ginoo. Kay walay bisan usa ka nato nga muadto sa impierno, mao ka na ang kamatuoran. Mga kaigalaan, kitang tanan ang pangandoy nato, langit gingarian sa Dios. Pero pag wala nato, mga kaigalaan, may kaplagi ang kabubuton sa Dios, ang hingpit nga kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, hangtod na lamang sa pangandoy kita, dili kita makauban sa gingharian sa Dios. Mga kaigalaan namo sa Ginoo, unsang hingpit nga kabubuton sa Ginoo, ingon sa balaan na kasulatan, do not conform on this world, but be transformed. Dili kita magpahiuyon, kundi maglahi kita. Mga kaigalaan namo sa Ginoo, kay kining kalibutan ang tag-iyang nagmanage si Satanas, ang sistema sa kalibutan si Satanas ang nagadumala. Mga kaigalaan, pag ikaw naa ka sa kalibutan, dili nimo may kaplagan ang kabubuton sa atong Ginoo. Mga kaigalaan, kung gusto nato nga makauban sa rapture, kaingon ko ganin sa inyo nga sa dili nato ginaunahuna, mahimong ingon natong dili pa mo balik ang Ginoo, pero dili kita makaingon ni ana. Kaingon sa Bible, mag-andam kamo, mga kaigalaan, kay sa takna nga wala ninyo ginaunahuna, ang Ginoo magabalik. Sama sa usa ka daotan nga ulipon, nag-ingon siya, magdugay pang akong Ginoo. Kaya makipaglasingan muna siya, makipag-inuman, makipagkainan, mga kahigalaan, pero sa wala niya ginauna-una, si Kristo ang Ginoo magabalik, ug ingon dinhi, mabalikan siyang dili andam, kaya ang iyang bahin ilabay ngadto sa linaw nga kalayo, nga didto siya magahilak ug magakagot ang iyang ngipon.
mga kaigalaan, ang oras ng katotohanan, ang Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, at ang inyong guro sa oras ng katotohanan. Dili namo ginalimod ang kamatuoran. Ingana ni Apostol Pablo, hindi namin ipinagkait ang katotohanan na sasabihin sa inyo ha. Mahimong medyo masakit sa inyong pagpaminaw, pero pag ato kining dawaton, mga kaigalaan, mao kini ang pamaagi nga makaandam kita o sa pagbalik sa atong Ginoo. Ug kung kita andam, sigurado nga kita maging kauban sa gingharian sa Dios. Glory to God, dalaygon ang Ginoo. Kaya mga kahigalaan, karon nga gabi, pasalamatan nato ang Dios sa iyang mga pulong atong gitun-an. Nawa ang Dios magapanalangin ug manghinaot ako nga di lamang kini atong napaminawan, kundi itisok nato sa atong mga unahuna ug kasing-kasing aron nga ikinabuhi nato. Asa man kitang dapit, mga kaigalan, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Magaampo kita, Amahan nga among Dios, balaan ug gamahanan sa tanan. Karon nga gabi nagapasalamat kami ug nagahinmaya diha kanimo. Tungod sa imong mga kaayo kanamo, salamat kay imo kaming gihatagan ug higayon. Aron nga o Dios, mapahimangnuan kami sa imong mga pulong, makapangandam kami bago moabot ang imong paghukom, bago ka moabot dinhi sa kalibutan, maging andam kami nga mag-atubang kanimo. Panalangin ang among mga hinigugmang mga tigpaminaw, mga kahigalaan namo, mga kaigsuonan. Manginaot kami nga ikapon nimong ilang mga kasing-kasing, nga mabati nila Ginoo ang imong paghigugma diha kanila. Naibalo kami nga tanan kami, o Dios, ginahigugma nimo, dili mo buot nga may usa ka namong malaglag, kundi ang imong gusto nga ang tanan makadangat, o Dios, sa kamatuoran, makaibalo sa kamatuoran, makadawat og kaluwasan, o kaming tanan magauban sa imong gingharian. Panalangini ang tanan namong mga higala, o Dios, ug mga kaigsuonan, nabigay dinhi sa Muse Radio, nagatuo kami ang imong panalangin, magauban ka namong tanan. Salamat, mao kining among pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Bago ako tapos, paabot na ako sa tanan nga mga igsuon dinhi sa Mati, nga unyang alas 2 sa kadlawon ang atong biyahe pingon sa Davao, ang atong area fellowship. Kaya wala kitay pagsimba dinhi sa ugma, dinhi sa Mati ang atong pagsimba ato didto sa Davao City. Kaya unyang alas 2 sa kadlawon ang atong biyahe. Kaya sa mga nakalimot o nagpaminaw kamo, unyang alas 2 sa kadlawon ang atong biyahe pingon sa Davao. Wala tay simba dinhi sa Mati ugma, kundi ang atong pagsimba ato didto sa Davao City. Dalaygon ang Dios, daghang salamat sa inyong mga pagpaminaw, sa among mga suking tigpaminaw dinhi sa oras ng katotohanan. Kini ang inyong bus nga lagad, Pastor Lawrence Zonyo, gikan sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. Dalaygon ang Ginoo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Glory to God.